Sir, Ay, sir, no, sir, sir. sa ano na lang, sir? Sa PIO na lang. Para sir. sila mag-xerox. Tapos i-provide kayo, sir. Ayan si Ate Irene. Ate Irene, Yan, hawak ni Secretary Aguirre. Yung copy ng affidavit ng inmate na si Tomas Donina. Okay. Okay. Sir, pa-elaborate lang po ulit yung tungkol sa or kaguluhan doon sa NBP involving JB Sebastian, the stabbing incident on September 28, 2016. At ito, affidavit na ito ay ginawa nung October 8, 2016, sapagkat doon sa CIDG nag-investiga. So matagal ko nang alam ito eh. Di ba pag nag-press con tayo dito, tinatanong ninyo kay JB Sebastian, sabi ko sa inyo, tingnan ninyo ito ako doon sa CIDG. Wala naman palang pumunta kahit sa inyo doon. So matagal na ito. Matagal na ito. Ngayon dito, ang sinasabi ni Tomas Donina, yun ang sumaksak kay JB, isang high-profile inmates, na nilapitan siya ng isang batchmate niya, Mista at ang tawag doon, no? Siya ang protector ng mga drug lord sa loob ng NBP. So sinabi na iligpit daw, patayin si JB Sebastian para to prevent him from writing or from saying anything against Dilima tungkol sa proliferation ng drugs, illegal drugs sa loob ng NBP. So, kinausap daw niya si JB Sebastian na sinabi niyang huwag siyang magdadaldal laban kay Dilima. Ngunit sinabi raw ni JB Sebastian na sisiw o panis sa akin yung mga sinabi niyang mga yan, yung mga drug lords na yan, kung pag siyang nagsalita. Because of that, parang ang sabi ni Donina ay napagtanto niya na talagang not because of any reward, but because of the promise that he will be released once na bumagsak na ang Duterte administration. Na sinasabi dito kahit ni JB Sebastian na malakas ang LP. So lumalabas dito sa statement na ito ni Donina na nagsama na ang parang grupo ni Dilima at ni Senator Trillanes sa pagpapatay kay JB Sebastian. Ano yung basis bakit na pati si Trillanes nasama? Well, alam naman natin na magkakampi ang dalawang yun eh. Actually, hindi ba si Trillanes ang taga-depende ni Dilima. Pero sinabi ko naman sa kanya kanina, nagagalit siya sa akin at sa ibang... Sabi ko, wala naman ako sinabit yan eh, daan lamang ng tanungan sa isang press con eh. As a matter of fact, kahapon nga, wala akong... I could no longer recall the exact contents of the affidavit. Kaya't kaninang magang-maga lang ako nagpahingi when I'm supposed to be interviewed by Channel 7. So, kaya't nakuha ko naman ay more or less substantially correct. As a matter of fact, correct pala yung sinabi ko. Kahit minsan ko lang itong mabasa last year, around October. Sir, you've mentioned the Liberal Party po. Pwede po kayo mag-elaborate po sa connection po ng Liberal Party sa pananaksak tayo sa Lupsan? Well, actually, ang nag-mention ng dito sa affidavit nito ay si JB Sebastian na malakas ang
ang Liberal Party. So alam naman natin, hindi naman natin kailangan ng 1+1=2 na yun. Alam naman natin na kaya sinabi dito na ang Liberal Party ay yan ang party ni Senator De Lima. At yan din ang sinusuportahan, alam natin, ni Trillanes. Sinabi niya na ako raw ay ginawa ko lamang ito, talang daan lang ito ng press con upang palutangin daw na sila may kasalanan o may maaaring link o mayroong kaugnayan dito sa pagsaksak kay JB Sebastian. Pero ito, alanin ninyo na sinabi ko ito sapagkat ang katanungan ninyo is what is the status now of the investigation as to the truth or veracity of the threat against the life of JB Sebastian. Well, definitely, talagang may threat sa kanya sapagkat muntik na nga siyang mamatay dun sa pagkasaksak sa kanya. And inadmit ni Doniña na siya ang talagang sumaksak kay JB Sebastian. So, did Doniña reveal kung sino yung Philippine Navy? Hindi raw niya maaring tinanong siya dito si maaari mo bang sabihin kung sino itong contact mo, yung kamista mo, yung kabatch mo sa Philippine Navy. Na alam naman natin yan ang unit na pinanggalingan ni Trillanes, di ba? Ang sabi niyang ganyan hindi niya maaaring sabihin sapagkat nanganganib ang buhay ng kanyang mga relatives, kamag-anak niya. Sir, without naming names, pero kayo po, alam ninyo who's that Philippine Navy member? No, hindi ko alam. Hindi man ako nakialam dito Otherwise, siguro kung pwede ito kung NBI ang nag-investigate dito. But NBI never investigated this. It was CIDG who investigated this. For sure, bakit hindi mo kinasuhan yung sina De Lima at saka Trillanes? Actually, yun, sabi kong ganyan, hindi kinasuhan si De Lima Trillanes kasi ito ay parang statement lamang ni Doniña. In other words, a sworn statement but without any supporting statements or supporting evidence na iba. Kaya una-una ang walang lumalabas dito sa statement ni Doniña na wala siyang personal knowledge. So insofar as he is concerned, hearsay lamang yung sinasabi sa kanya noong Navy officer na batch niya. So ang magiging link po kung sino makapagpapatunay na talagang may kaugnayan si De Lima and Trillanes ay yung Philippine Navy. Tama, correct. Which means to say, sir, Kasi tinanong nitong si Doniña, pinakiusapan niya itong Philippine Navy kakilala niya, kaibigan niya, kung pwedeng makausap niya si Senator Trillanes para mabusesan niya. Pero ang sabi niya dito ay after a few days ay hindi daw ayaw daw makipag-usap ni Senator Trillanes at silang dalawa na lang ang magkausap tungkol dito. Ang importante sa kanya yung makalaya siya sapagkat yun ang pangako sa kanya. So since he is refusing to divulge yung lista na sa Philippine Navy, so parang there's no other means to verify the alleged involvement of the Lima and Trillanes on the delivery driver? Well, I'm sure na mayroon, but kung walang lead and it should have been pursued by CIDG, it should be CIDG who should answer your question. Sir, paano nyo man itatrato yung statement? Sir, nagpapa-investigate ba kayo? Paano nyo po itatrato yung statement? Well, ito lang nilabas ko ito sapagkat yung palaging tanong ninyo, ano ang progress nung investigation ninyo sa threats or veracity ng threats sa buhay ni JB Sebastian. You're not interested in investigating it, sir. You're not interested in pursuing it, even if masyadong seryoso na senador nagpapatay. No, actually, it's not a question of interest, but it's a question that there's already a police agency na top police agency and CIDG na nag-investigate nito. So the police should pursue this angle. I believe so. I don't know nga kung nag-file na sila ng any case. So I think it should be verified ninyo sa CIDG.
Secretary, on the part of DOJ, wala kong magiging sarili investigation ng DOJ sa issue pong ito. On the side siguro, gawa ng investigation namin concerns only yung safety ni JB Sebastian. Kaya yung request ng lawyer niya, may letter pa yan sa DOJ, lalo na yung asawa niya palaging nagpa-follow up. Kasi sila raw ay natatakot sa buhay ni JB Sebastian. Kaya nung paman matagal na ito, nag-action ako dito. Ang ginawa ko, nasa building 14 yan, no? Ang ginawa ko, nilagay ko si JB sa isang lugar na malayo. Tapos nilagyan ko ng sariling grills para hindi sila ma-access ng sino mang mag-a-attempt sa kanyang buhay. Pero hindi sila satisfied doon kasi meron daw pagkakataon that JB has to leave the cell and dadaan siya doon sa mga inmates na inaakala niya, pinagsususpetsan niya may tangka sa kanyang buhay. Kaya napilitan ako na ilipat muna siya pansamantala sa NBI. So yung the same Philippine Navy man, was he also the one who offered to Donina yung basta bumagsak lang Duterte administration, he will be released from jail? Yun ang parang doon pinadaan yung pangako that he will be released from jail. Pero isa lang Philippine Navy ang kausap niya rito, yun lang. Pero sir, kung saan sir kinonduct yung pag-uusap? Kasi if it's inside the New Bilibid prisons, baka sir may CCTV that pwede just to alam mo naman, verify lang tayo. alam mo naman panahon yun eh, nakakalusot pa ang ating telepono. Okay. So via phone sir, he never went there? Hindi ko sigurado kung via phone, but I don't know kung pumunta siya doon, but hindi ko alam kung paano na nagkausap yung dalawa. Sir, yung Navy officer still in active service? Beg your pardon? Nasa serbisyo pa ba si Philippine Navy? I believe so. At least noong September, October last year. How serious are you taking this charge? How serious? Kasi considering your accusations against a Navy officer, 2 senators, at yung accusations hindi lang naman simple po, nagpapatay. Actually, they left it to the investigation noong CIDG na alam naman natin sa mga top investigating police agency. So, kaya lang naman alaala ko ito because of your questions na ano ba ang status or what are we doing. So at least sinabi ko yan na mayroong threat sa kanyang buhay noon, and somebody investigated by CIDG actually admitted stabbing JB Sebastian to kill him. Yun lang naman ang akin eh. Personally, sir, ano tingin nyo rito? Yung impact po nito? Kasi if these accusations are really serious, why are you again looking into it? Why are you? Not looking into it? Sinabi ko na meron nag-investigate na dito eh. Otherwise, magdodoble-doble tayo eh. Hindi naman kinakailangan this simple stabbing incident. Kailangan bang magdalawang agency yan? Kailangan bang makihalo pang NBI? It's very simple stabbing incident. Sir, kumusta na si Sebastian sa NBI and si Donina, kumusta po siya? Si Donina, hindi ko na nakikita mula nung mag-testify siya. Hindi ko alam kung nag-testify yan sa CIDG, but sa Congress, but I believe nandun pa siya sa Camp Emilio Detention Center sa Aguinaldo. Sebastian. Ito naman si Sebastian, nandyan sa NBI. Sir, reaction lang sir, may statement ngayon si Senator Laila De Lima. Ang sabi niya, the fact it is Duterte, President Duterte and his cohorts who ordered the stabbing and also the torture of inmates who refused to testify against her daw. Yan, nag-allege na naman siya, torture of inmates. Ni isang inmate, wala man siyang may pakita. And besides, sinabi ko rin doon, kagad nun eh, sino bang may motive to do harm kay Sebastian, kay JV? Si Duterte. Ang kinatatakutan nga nila yung magsalita ito sapagkat sinasabi ni Secretary De Lima noon na bakit hindi nila i-presenta si JB Sebastian? Bakit yung mga ibang inmates lang?
Oh, nang mag-testify naman si JB Sebastian, ganyan ang sasabihin niya. Ang akala niya kasi na hindi mag-testify si JB Sebastian, gawa ng very close sila. Pero apparently, si JB Sebastian pa ang nag-name sa kanya na siya ang protector, si De Lima ang protector niya. Di ba? Napakinig naman niyo yan doon sa... So bakit, anong interest ni President Duterte na patayin siya? Gusto nga niya, siguro, nanguhula lang ako na kung ako si President Duterte, gusto kong magsalita si JB Sebastian ng katotohanan. At yan nga, katotohanan nga sinabi niya, and actually hindi lang itong statement ni JB Sebastian ang ginawa niya, nag-file pa siya ng case against De Lima, and it is one of the 4 cases na didesisyonan ng 5-man panel ng DOJ. Sir, you mentioned po kanina na you're voting yung kabash ni Dolina na babagsak ang Duterte administration at babalik po sa power ang LP. Are you looking at the possibility na ang Liberal Party po ang behind all the... Hindi magkadugtong yun, hindi magkadugtong. Babagsak ang Duterte administration, that's one. Ang nagsabi niyan ay si Kwan, yung Navy officer. Pero yung matibay ang LP, ang nagsabi nun si JB Sebastian. Kasi kinausap muna silang dalawa eh. Kinabi niya na winarningan niya si JB Sebastian na wag siyang mag-testify against De Lima. Because mayroon siyang standing order dun sa nagpapatay kay Sebastian na kung si JB Sebastian ay hindi na mapipigilan sa kanyang pag-testify, patayin mo. Otherwise, cancel ang pagpapatay sa kanya. Are you looking at the possibility na ang Liberal Party po ang No. I'm not. Itong sa paragraph number 18, makita niyo. Nang makita ko si JB Sebastian na lumingon din mula sa kanyang kinauupuan at naramdaman kong mayroong riot, nakapag-isip ako ng pagkakataon na may sakatuparan ang aking plano na naaayon sa plano ni Senator Trillanes. Basahin ninyo. Okay. Maraming salamat. Thank you. Sir, thank you.